This is the Lord's Flock, a place for all, a place to call home. Hello, good evening, brothers and sisters. Let's clap our hands for the glory of God. Amen. So since this is a new year for all of us, ay kung minsan meron tayong mga regrets, no? In the past years, may mga hindi tayo nagawa, may mga failures, may mga sickness. There are also yung mga sins na parang tayo ay nahihirapan. But this is the new year. It is the year that the Lord has given us to have a new start, to be refreshed, to have a new beginning. No? Sinabi naman niya in 2 Corinthians 5:17 that the old, no, the heart has passed away, the new has come, and behold, we have a new beginning. Amen. Amen. So this song that we will sing is goodbye yesterday. That we will forget the bondage of yesterday. All the chains were broken. All the failures have been forgiven. Amen. We will celebrate the goodness of the Lord and the new beginning that the Lord has given us. Hallelujah. Come on. Let's clap our hands. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Yes. I've been born again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on. We all been decided to follow Jesus. There's no turning back. There's no turning back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. And I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived
I'm dancing on the grave that I once lived in. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Come on. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. One more time. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Dancing on the grave that I once lived in. Praise the Lord, I've been born again. Yes, Lord. Let's clap our hands. Let's reclaim the new life that the Lord has given us. Come on. When I think about your Goodness, my heart is overcome. how could I begin to Thank you for everything you've done. 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. for you? You make me come alive again. Oh, You make me come alive again. oh, this is the moment. Whoa, Everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Let's praise the Lord. We have a new life. So come on, everybody. It's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. for you make me come alive again. You make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody here, we should all declare that Jesus is so good. You are good. You are the God of our lives. You are good. 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 Jesus, we love you. May you feel the hearts of your people expressing our love for you. Returning, Lord, the blessing and the favor that you have given us every day. Yes, Lord, we bow down our knees and worship you, our Lord. The Savior's love, I find joy beyond compare. Endless peace covers all of me. When you breathe within, you turn winter into spring. Grace dissolves every fear in me. Your love brings me to my knees, brings me to my knees. My King forever, you are
brings me to my knees. My King forever, you are all my heart desires until the end of time. My soul Yes, loving Father, thank you so much, Lord, for listening to our worship tonight. Truly, we desire that you will be with us. We desire, Lord, that your presence be upon these people. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Psalm Ministry. Good evening, Lord's Flock. Good evening. Pakibati ang katabi ng good evening at medyo tapik-tapikin nyo. Yan, tabihin mo, were you blessed tonight? Amen. Welcome po, Lord's Flock. Good evening sa lahat na nandito sa sanctuary. And good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook and sa YouTube. Hello, kumusta na? Alam niyo bang miss na miss ko kayo? Ha? Miss na miss ko din ang tumayo dito. By the way, I am Brother Raymond and I would like to welcome you all to our weekly praise and worship. Ang tinatawag din natin ng worship service. So, sige po, I'll give you a few seconds to settle down. Gusto ko pong i-welcome lalong-lalo na ang ating mga guests. Can we have our guests raise their hand? Yan. Sino po yung mga nagdala ng guest? Pwede pong patayuin natin ang ating mga guests. Are there any guests? Yes, welcome po. Dito po sa gitna. Meron din dito. Yan. Sige po, tayo lang po kayo. Palakpakan po natin sila. Yung mga nakapaligid po sa kanila, can you give them a warm Lord's Flock smile and give them a handshake? Pakitingin-tingin po sa likod dahil baka po nasa likod ninyo ang mga guests. Yan. Okay, so we have a few guests. And of course, sana po natanggap niyo po kanina yung ating Connect cards. Yan. So, ito pong Connect cards natin, hindi lang po ito para sa mga guests or first-timers. Kung kayo po ay dati nang uma-attend ng Lord's Flock, sino po dito yung mga hindi pa member ng Lord's Flock pero madalas nang uma-attend? Taas po ng kamay. Lahat po kayo may Lord's Flock members? Sige nga po, pakitaas ang ID. Yan. So, just to give you a background also, itong mga Connect cards, kung hindi pa kayo member ng small group and you want to be a member of the small group or you want to volunteer in any of the ministries dito sa Lord's Flock, pwede po kayong kumuha ng Connect card, sign up, and then we will get back to you. Meron pong ko-contact sa inyo. Yan. And of course, you can also keep in touch with us by following us on our official social media pages. Yan po, ito po yung Facebook, Instagram, and YouTube. Diyan din po ninyo makikita not just our announcements but also yung mga teachings natin, yung replay ng ating worship service and also our weekly grow every Wednesday. So, with that, yan. Sino po yung mga Lord's Flock members na? Taas ang kamay. Yan. So marami po tayong upcoming activities. So, get your pens or your cell phones. Pwede kayong mag-picture para matandaan ninyo itong mga announcements. God never does anything accidental. Perfect ang ating Diyos, ang ating Ama. And He has a reason for creating everything. And every person was designed with a purpose in mind. He always has a purpose and He never makes mistakes. The king of our lives should be the one seated at the center of your life. Yan, please attend our Grow series.
mas maganda po syempre kung face-to-face. Sino po umattend nung Grow last Wednesday? Taas po ng kamay. Ang dami na natin, no? Lalo pang dadami kung yung mga hindi nagtaas ng kamay will join us. Please come at about 6:45 dahil meron tayong joyful singing before the actual Grow. Yan. Choose sa ating couples night that is happening on January 23. So, isang session pa lang naman po ang natatapos. Para sa mga couples po ito, nasan po yung mga mag-asawa? Taas ang kamay. Ayan. Okay. So, sino po yung umattend? Pwede pong tumayo yung mga umattend ng first night natin, of the series. Ang topic po natin was the vow of priority. So I think we had almost 20 couples na umattend, tama ba? And talagang blessed na blessed po kami. Hindi lang doon sa merienda before the topic dahil may fellowship, but more so yung teaching, no? Yung teaching ng ating mga speakers. At ayan po ang aking asawa. Kami po ang speaker ninyo sa January 23. So kung kayo po ay free or you can make yourself free on January 23, please attend the Couples Night. Ang title po ng ating topic is The Vow of Pursuit. Diyan po ito sa lobby tayo magkita-kita. Okay po? Couples? Yes? Yes. Okay. Yan. And of course, maraming palakpakan natin ang ating mga elders, Tatay Bob and Sor, dahil binigyan nila tayo ng pagkakataon na mabigyan na tayo ng counseling directly from our elders. So this is Counseling with Power. Kung kayo po ay may mga challenges sa buhay na gustong i-consult sa ating elder, please come on Wednesdays, 2 to 4 p.m., Thursdays, 2 to 6 p.m., dyan po sa Executive Office sa Heritage. Yan, wag po kayong mag-atubili dahil they are very open to help you. Okay. So, brothers and sisters, kanina yung kanta na ng first song ng Psalm Ministry was that I have followed Jesus, okay? Talagang there is no turning back. At alam ko sa inyo, marami tayong mga iniwanan na sa 2025, tama ba? Sinong mga naglista pa ng New Year's resolution? Wala na? Okay? Bakit? Bakit hindi na nagsusulat ng New Year's resolution? Kasi hindi naman? Okay. Ang pinakamaganda po ay meron tayong tawag dito accountability partner. Kaya, for the next 2 minutes, okay, I'm sure kung meron tayong mga iniwanan na mga bad habits nitong 2025, we should be building new habits ditong 2026. Lalong-lalo na ang topic natin, ang theme natin for 2026 ay, ano yung theme natin sa Facing 2026? Making disciples. So to become a disciple, kailangan mas lalo tayong nagiging kawangis ni Jesus. O kaya kung ano mga ginagawa ni Jesus, yun ang mga habits na gusto nating ma-acquire. So, let's have interaction, get a partner. Pwede po tayong tumayo. Tayo. Mahirap yan, lalo na pag malamig. Baka makatulog kayo. Tumayo. Get a partner. At sabihin mo, tanungin mo, i-share mo sa iyong ka-partner, ano ang habit na i-build mo this year, nitong 2026, para mas maging true disciple ka ni Jesus. 2 minutes to. Tig 1 minute lang kayo. So make it quick. This is my story, I testify the blessings on blessings you've poured on my life. When I start remembering how good you've been, Kilalanin niyo yung katabi niyo, ha? Yan. Ang gagawin niyo next week, hanapin mo yung partner mo, kumustahin mo. Yan. Nagawa mo ba? Yan. Ngayon, kung tapos na kayong mag-share,
At meron pa tayong 1 minute, you can pray for each other. Pwede niyong ipag-pray ang bawat isa. Put your hand over the shoulder of your partner and then sabay niyong ipag-pray ang bawat isa. O, last 20 seconds na. Dapat nakapag-share na pareho, ha? Baka mamaya, isa ka lang. You can pray. Just make a quick prayer for each other. Ilagay mo yung kanang kamay mo sa kanyang balikat. And then pray. Na magawa niya ang kanyang resolve, hindi resolution, dahil ayaw natin ng word ng resolution. Yung kanyang resolve to become a better Christian. Amen? O, yung mga tapos na, pwede nang umupo. Assign na tapos na kayo, dapat nakaupo na. Okay, palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord dahil ma-accomplish natin yung mga kinumit natin. Amen? Amen. So, brothers and sisters, our God is a faithful God. Amen? Let's listen to our praise reporters! Gonna tell somebody, gonna tell somebody, gonna tell somebody, I gotta tell somebody, somebody, gonna tell somebody, gonna tell somebody, I gotta tell somebody. Yeah, I can't stop praising the Lord. Praise you, Lord. Huwag niyo akong pigilan. Because I'm so excited to witness for the goodness of God. Just recently, I had an anaphylactic attack due to severe allergy. Yun ang nakakakos kasi nakakain ako ng hindi karapat-dapat sa akin, seafoods. And I had this years back. So this is more than my 10th episode already. And every time I have that attack, diretso talagang emergency room. Kasi this is the kind of allergy na this is fatal, na pag hindi naagapan, you could leave the earth. So nung naramdaman ko na po yun, agad-agad I took first aid medicine, but wala pong effect. So I started feeling dizziness, parang lumalaki na yung ulo ko. Tapos, ang mahirap, yung difficulty in breathing. Parang naninikip na yung throat ko. And then, I was just praying and suddenly, tumunog yung cellphone ko. My daughter sa St. Luke's nag-message. Hindi ko na nabasa, but I just said, Sab, pupunta ako dyan ngayon na. And alam na niya yon. And so, ang bilis na nangyari. Alam na nila yung mga armor bearers was with me. Alam na nila kung ano nangyayari. So they prayed. Naramdaman ko talaga yung love of God kasi parang silang nagpanic for me. Pero ako, kahit na hindi ako, nahirapan ako huminga, I just kept on praising Him. Merong nagtatangs na, merong binubuhusan ako ng holy water, merong nagkukrus, merong pinipisil yung kamay ko, merong nirarab yung tenga ko. So hindi ko, tapos hanggang sa pagsakay sa may narinig pa ako, ay, huwag niyo mo ba Sir Dina, ganyan-ganyan. Ba't pinapatayo niyo, ganyan-ganyan, wala pa yung sasakyan. So parang sila nagpapanik. Pero ako, I just felt the calmness of God, the peace of Him, because I kept on praising Him. And travel pa lang, considering the traffic, hindi ko ininda. I just kept on praising and syempre yung breathing ko, I was so, parang nagdi-deep breathing lang ako and I just hold on to His promise and parang almost kinakanta ko na. Sabi ko, heal me Lord and I will be healed. Save me and I will be saved. For it's you the one whom I praise. Jeremiah 17:14. Pinanghawakan ko po yon. And true enough,
nakadating ako sa St. Luke's at nasa wheelchair pa lang ako. Alam na nila ang case. So diretso na. Ang dami na nangyayari. Diretsong injection dito. After a few minutes, they were observing me. Wala pa yatang 5 minutes. Another shot of ano yun? Something. EpiPen. So, inobserve ako, may ECG. And ang dami hong ginawa sa akin. And the doctor insisted that I be admitted. Sabi ko, Lord, ayoko po magpa-admit. Kasi mga apo ko walang kasama, walang mag-aalaga. And true enough, si Lord talaga, pagka yung pinanghawakan mo lang yung word niya and you just feel His love for you, your care. And there was Sor who was really praying, who was so concerned. The community, the intercessor rin nandito po, they all prayed for me. And I just felt the love of God. And yun nga, parang sabi ni Lord, before you finish praying, I have already answered you. So, hinanda na po niya lahat. Bakit tumawag si Sab sa akin at that time na nangyari yun at the same time? And nangyari yun, nandito po lahat ng intercessors, nandito si Sor. So the prayer was so powerful. And I just claimed all the words of God that I learned when I came here. I was called by the Lord. And I yielded to His call 31 years ago. Yung nag-SES, nag-Spirit Empowerment Seminar. Kaya kayo, pag meron po nag-invite sa inyo, hold on, say yes agad at kung anong mangyayari sa inyo, He's always there because He is always divinely accessible to all of us. To God be all the glory. Good evening, Lord's Flock family. Brothers and sisters, so pag may good news pa kayong naririnig, do you share it or do you keep it to yourself lang? Yes, very good. So, ganun din po yung ginawa ko. So, shinare ko po yung good news. Actually, sa isang bata. Isang bata lang po yun. Ngayon, tong batang to, dinala ko dito. So, ang ginawa ng bata na, yan, nakita niya lahat po ng ginagawa natin. And then, pag uwi, may classmates siya, friends, shinare niya sa ibang bata. Sa mga classmates niya, ganyan. And then, so nung papunta ko rito, yung isang bata na yun, naging 3. Ngayon, tong 3 to, shinare din nila sa ibang mga bata. So, naging 6 na sila. So, ngayon, marami nang gusto mga batang sumama. So, meron ako i-share na verse po. Matthew 4:19. And He said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. So, related po yung nangyari po sa akin. So, itong mga batang to, hindi lang po sila basta nadadala ko rito. Actually, they're also serving na rin po. So, yung feeling po, yung fulfillment ko po, unexplainable eh. Basta hindi siya mapapantayan kung ano yung saya na nakikita ko, nagsaserve na rin sila, kagaya ng mga ginagawa ko. So sana po, tayo po, pag may nag-invite po sa inyo, say yes po agad. And also, let us continue spreading the good news po sa ibang tao po. Thank you. Blessed evening po, brothers and sisters. I'm Kevin Bartolome from Joy 9 and from Theater Arts Ministry. I want to give praise, thanks, and glorify God sa blessings and even sa struggles na dumarating sa buhay natin. And yun nga, gusto kong i-praise si God dahil sa faith building and faith journey namin na buong pamilya. Kasi dati, si Sister Bimay lang talaga yung consistent dito sa Lord's Flock. Then, eventually, kasama niya yung mga bata, na naging driver ako, na naghahatid lang talaga ako, hanggang dyan lang ako sa labas. Then, eventually, yun nga, may magiging struggle. So, why not itry ko nung matid? So, dati, tanda-tanda ako, nandun lang ako sa sulok. As in laki kasi ako nung poste. So, hindi ako makikita doon. Kaya, yun, nandun lang ako, as in nakikinig, ay nagtataka ako, bakit sila nagtataas ng kamay sa kumakanta. Sabi ko,
nung meron. Parang, weird sa akin. Kasi, nagsisimba lang ako for attendance. As in, hindi ako, parang wala lang. So, yun, eventually, dito ko na-realize na iba pala yung ganitong feeling sa community. And, yun nga, nakita ko rin yung SES, yung Empowered Life. So, na-curious din ako. Na-try ko siya, and then, yun yung nag-solidify sa akin na kailangan talaga magkaroon ng personal relationship kay God. Especially kay Jesus. Kasi, iba yung feeling na, actually, kaya ang baliwanag ko nga doon sa mga anak ko, kaya kami pumupunta rito hindi para sa mga tao, kundi para lang kay God. Siya lang yung main purpose kung bakit tayo pumupunta rito, bakit tayo nagsaserve. And praise God, kaming buong mag-anak. From sa dating ayaw pumupunta rito kasi matraffic, burden sa akin, to ngayon na ako pa yung nagagalit sa kanila kasi malilate na kami. And praise God, madalas pa rin kami nalilate, pero sa GA, praise God, maabot pa rin naman kami and nakakapag-glorify kami kay God buong mag-anak. To God be all the glory. Blessed evening po, brothers and sisters. Dati po kasi, pinagdadrive ko lang si Sister Chi kasi hindi siya makapag-drive kasi may problema siya sa likod, tsaka nabakalan yung paa niya. So pag umating siya rito, nakaupo lang kami dyan. Ako lagi yung may as guest lang. So dumating yung time na attend lang ako na-attend kasi na-touch ako dun sa mga praise and worship na na-attendan ko, tsaka yung mga learning sa mga speaker po dito. Tapos dumating po yung time na sakto, magkakaroon ng SES po noon ng August 26. So hindi ko na po pinalampas yun. So inatinan ko yung 26 hanggang 27, hanggang finally naging member na po ako ng The Lord's Flock. So nung ko po na-feel na talaga, hindi lang feel, blessed na blessed po talaga ako nung naging member na po ako nung The Lord's Flock po. So to God be the glory po. Hi, I'm Ryan and I'm an active member of the Lord's Flock since 2002. Well, hindi ako talagang nagdadasal, hindi ako palasimba. So yun yung naging buhay ko before, and God allowed na mag-suffer ako from a major depression. So yung time na yun, nag-search ako for healing kasi nga depressed ako. So ang ginawa ko, sumama ako sa mga friends ko, sa mga events para maging happy, pero hindi ko nakita dun yung healing eh. And then sa family ko naman, syempre may problem din kami. And then one time, yung mother ko, inaya ako sa Spirit Empowerment Seminar. And then during the seminar, natapos ko yung mga series of talks, nakinig ako dun sa mga speakers, and then naging member ako ng community. And unti-unti, na-feel ko na nawawala yung depression ko, and napapalitan siya ng hope, napapalitan siya ng love, ng forgiveness. So yun, nagkaroon ako ng healing. So yung hinahanap ko pala, nandito lang sa community na to. Na-feel ko na talaga, or nakikita ko na yung mga blessings na dumadating sa buhay ko. Ito ko nga nakilala yung wife ko, si Marie, and napakalaking blessing niya sa akin. Inimbitahan kita to attend the Spirit Empowerment Seminar, and napakalaking benefit yung makukuha mo. Magkakaroon ka ng relationship kay Lord, magkakaroon ka ng healing, and malay mo, dito mo makita yung true love mo. So, tara, sama ka sa akin. Kikiligin kayo pag yung gustong-gusto nyong dalhin dito sa community, dito sa SES, ay finally makapag-attend na this year. Amen ba? Yan. Mas kikiligin kayo at mas kikiligin din si Lord dahil talaga namang yun ang gusto niya, that we bring more people into His kingdom through the Spirit Empowerment Seminar. Amen? Sino dito yung may mga talagang pinagpipray na maka-attend na yung friend nila, family nila, or workmates? Yan. So, wag lang kayo ang magpipray para sa kanila. Okay? Meron po tayong 10 most wanted
na link na ipapadala sa inyong mga stewards at sa inyong mga small group leaders. And then you can put in the names of your 10 most wanted, yung mga pinagpipray ninyo, so that ipapasa po namin yan sa intercessory at sila po ay pagpipray sa mga dalawa pang week ng intercessor na maipagpipray. At syempre, i-distribute po yan sa mga intercessors natin, ipagpipray ang inyong mga candidates. Amen? Nakikita nyo na ba? Kailangan nagsisimula yan sa vision. Nakikita nyo na yung mga friends ninyo na katabi nyo na. Amen? Sabihin nyo nga, friend, thank you, nandito ka na. Oh, di ba? Yan. So, aside from that, kailangan po natin, dahil marami kayong dadalhin, amen? Yan. We also need to be prepared for them. Unang-una na po yung mga facilitators o yung mga mag-aakay sa kanila, gagabay sa kanila, sa kanilang spiritual journey. Yan. Yung mga nakapag-facilitator na po before, okay, it's time na mag-commit ulit tayo sa pag-facilitate. Next Saturday po, we have an orientation ng lahat ng magsaserve as facilitators dito sa susunod na SES. Meron din po kaming ipinalabas na link kung saan pwede kayong mag-register as facilitator para alam po namin kung kulang pa ba or tama na. But the more, the better. Amen? Yan. And of course, sino pa po yung mga wala pang mga candidates? Taas ang kamay. Mga wala pa. Konti na lang palang walang candidates eh. Totoo. Sinong wala pang candidates? Yan. Parang nakaganyan. Di kayo sure. Sigurado. Sinong meron ng candidates? Yung iba, hindi ko maintindihan. Hindi nagtataas ng kamay sa meron, hindi nagtataas ng kamay sa wala. Anong meron sa inyo? Ha? Baka yun yung tinatawag ni Lord na warm. Neither cold nor hot, warm. Kailangan po, dahil January, dapat hot na hot pa tayo. Amen? Amen. So, ayun po. Para mas madami pa tayo, next Saturday, meron din po tayong proclaim, grand proclaim. Tayo po ay pupunta sa mga streets na malapit dito sa community, yung both ends ng West Avenue, hanggang dyan sa Del Monte, sa dulo ng Del Monte Avenue, dyan sa Frisco, at sa Santo Domingo, magkakaroon po tayo ng proclaim. Please, sa lahat ng small group leaders, bring your small groups. This will be your outreach. This will be your first ministry ngayong taon na ito. Amen po ba? Amen. So, para may experience nyo din yung mag-proclaim. Kami nga dati sa ilalim pa sa Plaza Lacson sa Quiapo, di ba? Sa underpass, nagkumakanta, nagjo-joyful singing pa kami doon. O kaya dyan sa kanto sa welcome. Di ba? Ang dami. Sana ma-experience nyo din yun. Amen. Pero ito, magkakatok lang tayo, magli-leaflets lang tayo. At kung pwede nyong kausapin yung mga dumadaan, kausapin po natin because people need the Lord. Sa circle. Yes, pwede rin po sa circle. 6 na locations. Okay, so 3:00 po tayo magkita-kita dito and then 30 minutes we go to the places kasi malapit lang naman, pwede mag-tricycle, mag-jeep. And then 3:30 to 4:30, tayo po ay mag-iikot and then we come back for the Mass at 5 o'clock. Okay po yun? Okay. So, and then if you still want to volunteer, may mga sign-up sheets po tayo para po marami po tayong magsaserve sa SES. Okay. So, brothers and sisters, okay? Kanina po ang topic natin is yung making disciples, no? And creating new habits. Isa po sa mga maagang habits na na-acquire ko as a young follower of Christ 26 years ago ay yung pagbibigay ng ikapu. Yan, or tithing. It was something that I really prayed for and God answered my prayer. At binigyan ako kaagad ng grace. No? At dahil ibinigay sa akin yung grasyang yon, maaga po akong na-free from my debts, okay? Mga utang ko, at maaga po akong na-free from financial pressure. Yun po ay dahil sumunod ako sa salita ng Diyos. Sa Malakay 3:10, doon po ay sabi niya, dalhin nyo ang inyong ikapu dito
okay, sa templo upang parating punong-puno ang templo para maipahayag ang mga salita ng Diyos. Amen? Amen. So brothers and sisters, if you want to test God, you can only test Him dito sa tithing. I'm sure, don't let 2026 end na talagang hindi nyo pa na-acquire yung habit of tithing, because this will be the year that you will be freed from debts and financial pressures. Amen? You are my provider. Everything I need is found in you. You are my desire. Every step I take, I look to you. The one who gives me life. The one who gives me joy. The one who gives me all I need. Bring it on, your love and favor. Pour it out till it runs over. Bring it on, your love and favor. To share with us the Word of God tonight with the topic Taken to the Limit, please welcome one of our elder founders and our vision holder, Sister Techi Sor Rodriguez. Good evening. Kamusta kayo? New Year kaya naka-polka dots ako. Joke. So, everybody, let us ask the person beside you to please listen and pay attention sa words of God, because God would like to speak to us. Amen? Okay. So, summarize natin ito. Taken to the limit. God would take Abraham to the limit of obedience when he asked for Isaac. Ano kaya yung hihingin sa atin ng Panginoon? To the limit. So let's pray for this. So please, brothers and sisters, watch this video. Monkey's Trap. Native hunters in the jungles of Africa have a clever way of trapping monkeys. They slice a coconut in two, hollow it out, and in one half of the shell, cut a hole just big enough for a monkey's hand to pass through. Then they place an orange in the other coconut half before fastening together the two halves of the coconut shell. Finally, they secure the coconut to a tree with a rope, retreat into the jungle, and wait. Sooner or later, the unsuspecting monkey swings by, smells the delicious orange, and discovers its location inside the coconut. The monkey then slips his hand through the small hole, grasps the orange, and tries to pull it through the hole. Of course, the orange won't come out. It's too big for the hole. To no avail, the persistent monkey continues to pull and pull, never realizing the danger he's in. While the monkey struggles with the orange, the hunters simply stroll in and capture the monkey by throwing a net over him. As long as the monkey keeps his fist wrapped around the orange, the monkey is trapped. It's too bad the poor monkey could save its own life if it would let go of the orange. It rarely occurs to a monkey, however, that it can't have both the orange and its freedom. Hello doon sa pwede pumalakpak naman yung mga nasa taas. Libo-libo din sila doon. Dito naman. Okay. Did you bring your Bible with you? Okay, so let's begin. First, God, the promise keeper. Can you tell the person, totoong promise keeper ang aking Diyos? Hindi ba? Kanina, nagsishare sila yung mga verses na sinasabi nila. Talagang nangyayari, hindi po ba? Sino dito yung nangyayari talaga yung kanilang kiniklaim na promises, especially kapag sila'y sumunod? Tignan ko nga, mataas na mataas ang mga kamay. Wow, iwagayway. Okay, let's open our Bible in Genesis 21, 1-3. It says, the Lord kept His word and did for Sarah. Si Sarah po kasi ay binigyan po ng isang pangako ng Panginoon through Abraham.
Na bagamat, ilang taon kaya si Sarah noon? 65. At alam naman natin, pag 65, ay hindi na talaga pwedeng manganak. Hindi po ba? Sino dito ang 65? Above. Na nangangarap pa. Hindi na talaga. Nandito yung mga medical doctors. Hindi na pwede talaga. Okay? So, but Sarah, who was not only 65, pero meron po siyang depresya. She was barren. No? But the Lord spoke to Abraham in Genesis 12, wherein He asked Abraham to leave everything behind, including lahat yung kanyang kabuhayan. At sabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang lugar na hindi naman sinabi ng Lord kung saan. Basta sabi ng Lord, sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Kagad-kagad, tumalima ang ating father of many nations, Abraham, the patriarch Abraham. And the promise was that his wife, the barren, 65, will also bear a child. So that was the promise of God, and the Lord promised many, many blessings for him. No? Sa kanyang obedience, ito yung mga blessings na pwede natin tong angkinin. Okay? Open with me in Genesis 12. Wala yan dyan ngayon, hindi papakita. So, Genesis 12, ito po yung mga blessings ha. Angkinin natin kasi Father Abraham has many children, and many children has Father Abraham, and one of them is me, you. Amen? So, anak tayo. Okay. I will make of you a great nation, and I will bless you. I will make your name great so that you will be a blessing. So gusto ng Panginoon maging blessing tayo. And I will bless those who bless you and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you. And Abram went as the Lord directed him, and Lot went with him. Abram was 75 years old at the time when the promise was made. So, what he had promised, she became pregnant. Noong promise niya. After 25 years. Wow. Grabe, no? Abraham was 65 plus 25. That was the age of Sarah, 90. Imagine niyo yun. No? Paano pala manghanganak yun? Well, I'm going to be 80 this coming August. 10 years younger. Di ba? Joke. Okay, so this happened to just the time that God has spoken. And Abraham named their son Isaac. Alam niyo mga kapatid, marami tayong promises na inaangkin natin. Pero maniwala po tayo, it had been a very difficult years waiting for 25 years. Hindi po talaga maikli yun, hindi po ba? Minsan, 2 taon ka palang naghihintay, talaga parang nagiging impatient na tayo, di ba? Nakakalimutan na natin na in His time, the Lord will make everything beautiful. Amen. So, the promise was first announced, but He kept His word. That He will be the father of many nations. Therefore, marami siya magiging anak, numbering like stars and the sand on the seashore. So, he kept his word, another thing. So, he promised and then he kept his word. And it happened at God's determined time. Pakisabi sa mga katabi, kung ikaw may hinihintay na pangako ng Diyos, okay, He will keep His promise. But, in His time. Ayun. Yung problema, yung ating paghihintay, yun na may problema, hindi po ba ang hirap maghintay? Tama? Are you enjoying waiting? Especially sa queue, misa sa sine, diba? Galing ka sa panonood, pag Monday, nanonood kami. Di siyempre, puro seniors yun, di ba? Pagkatapos ng panonood, alam niyo na kung saan ang takbo ng mga seniors. Pila, talaga. No? Kaya, mahirap mag-wait. So, Joshua 21:45. Not one of the Lord's God's promises to Israel failed. Every one, brothers and sisters, was fulfilled. Kaya ito po yung sinasabi din sa atin. Not even one.
sa mga promises ng Panginoon ay hindi mangyayari. Isaiah 55, I very well know, verse 9, na ang kanyang lahat ng salitang lumalabas sa kanyang bibig, magaganap. Parang ulan na pag bumagsak, nagbibigay buhay sa mga nakatanim upang ito'y makain. Amen. Jeremiah 1:12, ito. The Lord said to me, sabi natin, the Lord said to me, you have seen, pangalan nyo, you have seen Techi, you have seen Cora, you have seen Tatay Bob correctly, for I am watching to see my word is fulfilled. Yung mga nagsalita, mangyayari. Yung tumahimik, bahala kayo, ba't hindi kayo nagsalita? That's claiming, that is confessing what you believe. And what you believe shall be done to you. Amen. So, Lamentation 21. Wow, Lamentations 2 rather. Ano po nakalagay? The Lord has done what He planned. Wow. Ano po ba ang plano ng Panginoon? Maganda, pangit. Jeremiah 29, ano po sabi? The plans of God for us are all good, not bad. For your prosperity, not for your poverty. Para sa inyong para sa inyong kabutihan, hindi para kayo sa kasamaan. So, ang ganda. And the hope of what you are hoping in the future. And He said, the Lord had done what He planned. And He has fulfilled His words. He has fulfilled His words. Which is decreed long ago. In other words, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay settled. It will never change. Another, ayan, sulat na naman natin, Ezekiel 12:28. You can claim this. Therefore say to them, this is what the sovereign Lord will be delayed. Okay. This is what the sovereign Lord, basahin natin. This is what the sovereign Lord said. My words will be delayed any longer. Yun, wow. O, malapit na raw. Wow. So, excited daw kayo, malapit na yung kiniklaim ninyo. Okay. Whatever I say will be fulfilled. Ang Diyos ang nagsalita pag lumabas sa bibig niya, ayos na yun. Amen? Ang problema ay hindi tayo ayos. Kasi minsan, ayaw na natin maghintay. Minsan, humihinto na tayo sa pagdarasal. Minsan, nadidiscourage na tayo, nawawala na tayo ng gana, nagda-doubt na tayo, yun na nagiging problema. But the Lord said, in Luke 1:38, the Blessed Mother said, I am a servant of the Lord. May His word be done to me. May the word of God be fulfilled or fulfilled to me. Then the angel left her. My brothers and sisters, tumayo. Tayo lahat. Okay. Sabihin ninyo, pag sinabi ni Lord, tiyak na tiyak yun. Ulit, pag sinabi ni Lord, tiyak na tiyak yun. Amen. Say again this with me. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Not one has failed. Tiyak na tiyak yun. Amen. Eksakto. Amen. Okay, ang problema nga, hindi tayo eksakto eh. Mamaya, para tayong roller coaster, naniniwala ako, grabe, ang ganda nun senior kanina ni sister, ako din, ganun din ang mangyayari sa akin, pero hindi pa nangyayari. Sabi ko na nga ba, hindi naman para sa akin yun eh. Oh. Nawawala na tayo kagad ng trust, napaka-importante yun. Paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos. Angkinin mo yun, kasi anak ka ng Diyos. Amen? Anak ka, hindi? Anak, okay. Itong palagi kong sinasabi sa inyo lahat. And I'd like to share and share and share this. Ito pong napaka-importanting, ito pong lahat ng nangyari dito sa atin, pati yung upuan yung inuupuan. All came from God promises. When we were praying for our own center, because we were renting 5 centers na sabay-sabay, 850,000 ang upahan lang pa lang natin, I prayed, Lord, bigyan nyo naman kami
ng aming sariling center. I was dreaming. But because I know God, nothing is impossible to Him. And I believe in His words na kapag binigay niya yon, mapupulfill yon, especially when we obey kung anong sinabi niya. Do not doubt. Because when you doubt, He's not pleased. Amen? In the book of Numbers, sabi niya, I will give you a land and you will call it the heritage. And this is the land. Then he described the land. It is a vast land with many trees, old house, and a body of water beside it. And this is the land. Na ang korte ay trumpet, dito, trumpet, na agusan ng tubig. Papasok ang tubig ng buhay. Amen. And then, every step that we took were all based from the scripture. I was asking how, because wala naman po talaga tayong pambayad. And when I asked him, Lord, don't give us a place na malayo because I know and God knows, karamihan sa atin, wala pong sasakyan. Noon. Pero marami na po ngayong may sasakyan. Palakpakan naman yung may sasakyan. Ayan. O palakpakan din yung magkakasasakyan. Mas marami pala. Amen, di ba? So, sinabi niya, no? So sabi ko, Lord, dito po sa Quezon City. Huwag po sa may Bulacan. Hindi naman ako namiminta sa mga taga-Bulacan, no? Kasi yun nga po mga members natin, karamihan po sumasakay lang. Huwag po sa malayong Antipolo, Cainta, o kaya Laguna, Cavite, Bulacan, Malabon, Botas, dito po. And I was dreaming of something that it cannot happen by man. Why? Noong panahon pa noon, millions na po ang mga lote dito. And you're talking to God, and I was asking God for a vast land. Kasi kung 200 square meters lang, ay kakapiraso lang po yun sa dami natin. But the Lord is good, I will give you a land. And I did not invent the word heritage. It is there. I'll give you a land and it will be called the heritage. And you will divide this land among your tribes. And we continue to pray. I continued to compose prayers, and the whole community were with me having faith. And then, every step that we took, ay talagang galing sa Lord. And then, Lord, marami na po akong tinawagang mga nagtitinda ng lot, no? Mga realtor, mga nagbebenta ng mga lote. And they were giving us lots, no? But then, wala naman tayong pera. Then I said, Lord, sinabi niyo po to, paano po kami bibili? Sabihin niyo po sa akin. Sabihin niyo naman sa akin kung saan po. Bigyan niyo ako ng katibayan na promise niyo. And He gave me 1 Maccabees 15 verse 6 na until now, God be glorified until now. The same way He wanted it be done by raising funds. I will anoint you to raise funds due to my temple. And He did millions and millions like faucet flowing so much. And then nakita na namin yung place, the matter of discernment. Lord, eto na po yung place. Eto na po ang pera. But you see, in Ezra and in Nehemiah 4, when they were trying to build the wall, there were Sanballat, the group of Sanballat, who opposed and tried to block. And there were many Sanballats here. All over were posted, no to high-rise building. But we continued. And this building was given to us for 16 million pesos. We were able to buy this. This is ours. Purihin ang Panginoon. Then, ang maganda nito, tinanong namin, Lord, ano po yung design? Every step, we have to consult God, and it will be successful. Proverbs 16, verse 3. You make plans, but so you don't forget to submit everything to God. And wait, sasagot siya.
If he closes doors, don't open the doors. If he opened the doors, please enter. Make discernments. So 1 Chronicles 22, we were given this, it must be a magnificent and a lofty temple so that my name will be renowned in all countries. And in Jeremiah 32, when we got this land, he said, buy yourself my field, sign the deed, prepare the titles, and there will be more houses, more vineyards that you will buy from this land. And true enough, brothers and sisters, ayan ang saksi ang Diyos sa dami ng pera natin. Wala pa po tayong, permit. Pati barangay, hindi pa rin tayo pinapermit dito. Ang tad-tad pa rin, pero alam niyo mga bubuhos yung pera doon sa fundraising. It was just flowing. And then, the Lord said there will be more houses and vineyards, and while waiting, we bought 4 properties that later on, brothers and sisters, those investments were sold when we were already building this, and we gained 21 million pesos. Purihin ang Panginoon. And so, this is it. It is a lofty, magnificent temple. And whenever we need something for the heritage, believe me, people are just what move. People just what were touched. And this is worth 550 million, walang utang, purihin ang Panginoon. Hindi lang po yun, construction lang yan. Your seats, lahat yan, fundraising yan. Lord, wala naman po, pangit naman po ito kung stackable chair. Bigyan nyo na naman po ako ng wisdom. Ano po pwede natin gawin para magkaroon tayo ng upuan? And it was like 3.8 million, Brother Floyd, ito upuan natin. At that time, 2000. Ganon. So, 3.7, 3.8 million. Sabi ni Lord, itong gawin mo anak, share a chair. Pagbili mo lahat yung nasa balcony, $500 sa mga taga-Amerika, hulug-hulugan, 1 taon. Lahat ito ay sabi dito, 500 yun. Dito yata, yung yellow yata, 10,000. Sino dito yung nakabili ng seats? Andiyan ang mga pangalan nyo sa labas, pakitaas sa kamay. Oh, wow, salamat. Yeah, so, yung mga inuupuan nyo, yan ay sharing the chair to you. Na kayong upo, hindi namin pwedeng dalhin. Kasi share a chair. Purihin ang Panginoon. Lahat ito, mga kapatid, nakikita nyo, we're all done by fundraising. Hindi lang po, yung pong tithes na binibigay natin, ito po yung para po sa maintenance ng storehouse, kuryente, mga staff, pang sweldo, mga expenses natin, yung po doon. Ang binibigay nyo sa 300 pillars at saka sa heritage, para po sa construction. Naintindihan po natin. Amen. Okay. So, balik tayo. Problem erupt when tried to get ahead of God's timing. Ayan. In promising Abraham a son, Sarai would benefit by becoming a mother. Hindi po ba? However, she determined to do it his way. I did it my way. Si Sarah. Hindi naniwala Sinabi na ng Panginoon Siguro, dahil sa kakaintay niya, hindi naman siya nahihilo, hindi naman siya naghahanap ng mangga, hindi naman siya naghahanap ng singkamas o bagoong, whatever. So, she did it her way. Note, alam mo minsan, hindi ba, nakikialam din tayo sa gusto ng Diyos? Tama, hindi? Tama, hindi? Pag hindi na natin nakikita pa, hindi ba, pinakikialaman natin? Hello? Tama, hindi? Guilty, hindi? Oh, guilty tayo. Especially pag ang haba-haba na nang iniintay natin, no? Amen ba? O, meron akong kukwento sa inyo. Isa munang advertisement. Okay. So, may kukwento ako sa inyo. Magkakaroon tayo ng isang advertising videos. And we will advertise in order, and I would like to write it down. 4 na mga iba't ibang sabon. Okay? Advertise natin. Okay. Ang una, nakikinig ba kayo?
Okay, first, yung Dove soap. Dove soap. Tandaan nyo ha. Number 2, safeguard. Number 1, number 2, number 4. O tingin nyo, pakialamera kayo? Sige, kitang-kita na, di ba? Marunong pa kayo sa akin eh. Hello? O, huli, di ba? Okay. Number 3, likas, papaya. Then number 4, wala. Okay, so, let us go to Genesis 16 verse 2. So Sarai said to Abraham, ito pakialamera, since God prevented me from having children, go and sleep with my servant Hagar. Through her, then we will have a family. Ito naman, alam niyo naman, utos ng misis, umokay naman ng matanda. Tanda na niya eh. Okay? And so, Abraham agreed. Ang pangalan pa niya noon ay Abraham kasi wala pa siyang di pa siya nagiging father of nations. So, with Sarai proposal. Ayan. She gave her slave to Abraham as a concubine. Sino may kaya na ganun? Ha? Sa mga mag-asawa? Hindi, di ba? Kasi wala na siyang pag-asa eh. Wala na siyang pag-asa. Eh kahit na, ito nang slave ko, anyway, anak mo naman yan, tapos may balak siya, palalayasin ko yan. Ganun. So, but Hagar's pregnancy only built a bitter root in the heart of Sarah. And so, with the unborn child, kinumbins niya si Abraham, let her die to the desert. Okay, so, ayun na naman ang ginawa ni Abraham. God, but you see, God protected her. And through an angel. And therefore, she was commanded to return. So bumalik po siya. But this was one problem that would not go away and created an uncomfortable situation for Abraham. Siyempre. So Genesis 21, when Isaac grew up and was about to be weaned, Abraham prepared a huge feast, but Sarah saw Ismael. Sino si Ismael? Yung unang anak. Pero hindi siya yung promised son. Ha? Hello? Okay. The promised son was Isaac. So, okay. Pero anak siya ni Abraham. Okay? And her Egyptian servant, Hagar. So, nakita ni Sarah, so nagkaroon ng na medyo he was making fun of her son. Kasi bata sa kanya 14 years ang younger So she turned to Abraham and demanded, hey, get rid of this woman. Get rid of this slave woman and her son. He's not going to share any inheritance with my son Isaac. Ayun, hindi po ba ngayon may mga ganon? May problem sa mana-mana among magkakapatid. Hindi po ba? At pati yung mga adopted, illegal, meron na rin pong, yata yan sa law, nandito yung mga lawyers. I think may kaparte, hindi po ba? Okay, I don't know. Anyway, umuoo si Dory. Okay. Now, Ismael is doing what an elder brother would do. Pero siya po ay medyo magulong bata. No, malikot. Kaya medyo 14 years older siya kay Isaac. Siyempre, medyo boisterous siya. No? So, pabigla-bigla. But you see, his mother, though ang father niya si Abraham, his mother is asleep. Okay, so parang wala kang karapatan. So he sees mom mistreated by Sarai. And his father was doing nothing. Parang pinababayaan lang ni Abraham. As for Sarah, it's really all about money. Money. That in all fairness, Ismael, as the oldest son, was entitled also. But Sarah demanding that he be cut off entirely from the will. And this puts Abraham in a very uncomfortable place. In fact, the Bible says that he became greatly distressed. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, God comes to him and said, and relieve his mind. Sabi ng Lord sa kanya, Hagar and Ismael must live.
But he promised, I will watch him and both of them and fulfill the promise made to Abraham through Ismael. So, because of this, Genesis 21, verse 11, Abraham has to say, sorry, you have to live. So, what happened there? Ano po nangyari ngayon? What was the promise? Remember the name Abraham, yun ang kanyang original name, ha? Pag tinanong kayo, Abraham. Ano ibig sabihin ng Abraham? Abraham means exalted father. Yun lang. But when he became the son, when Sarah bore the son, the firstborn, which is the promised son, who is the one that is going to inherit, his name was changed to Abraham, which means the father of many nations. The father of all faith. Okay. So si Isaac would be one nation. At ito po yung Israel. Di po ba kayo nagwa-wonder, but Ismael's descendants would be many nations. Scattered throughout the Middle East. Naintindihan nyo? Kaya po, and just as it is today, the Jewish nation and the Muslim nation all claim Abraham as their father. No? So Abraham sends them away. So the 12 tribes of Ishmael, sons of Abraham's son Ishmael, are named in the book of Genesis. Pero wag na natin, ang dami-dami niyan, ano? Okay? Ishmael will return for his father's funeral. Bumalik siya. And he will die at the age of 137 years. He will have 12 sons along with 2 daughters. So, yung isa, puro lalaki. Ito, may dalawa. So, these 12 sons will become 12 tribes that they will be hostile towards the descendants of Isaac. Yun po ang naging original. Bakit po nagkaganon ang Jewish at saka ang mga Muslims? Understood? Okay. So, sometimes Genesis 22, later God tested Abraham's faith. Kasi medyo si Abraham din po ay naguguluhan na rin siya kasi ang tagal eh. And then, binibless naman siya ng Lord. So many blessings. But he asked the Lord one day, he said, Lord, will I just give my servant Eliezer all the wealth that you have given me? Nilabas siya ng Panginoon at sabi ng Panginoon, look at the sky. Nabibilang mo ba yung mga stars na yan? Ganyang karami magiging anak mo. Magiging anak mo. So, ito po ngayon, yung son na binigay sa kanya. And this is the greatest test. God tested Abraham's faith. Abraham, God called him. Yes, he replied. Here I am. Well, take your son, whom you love so much. Wow. Take your son, whom you love so much. And then go into the land of Moriah and go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. And one of the challenges was the continual taking of tests. Mga kapatid, I'm not sure if you realize this, that all of us will always experience tests habang tayo nabubuhay. Wala lang tayo magiging problema, no more pain, pag tayo po ay kinuha na ng Diyos. Sino po ang gustong kunin na? Para wala na tayong problema, taas na ng kamay. Tingnan nyo, wala. Sino ang gustong may problema? Taas ulit ang kamay. At least buhay. Amen. Yung hindi magtataas, ha? Ewan ko sa inyo. Anyway. So, there are all tests in school. Hindi po ba? Medical test. Palagi ako dun. Nakakatakot din. Every year, no, may medical test ako para ma-check yung yung cancer kung nag-recur. Pero by faith, palagi ko sinasabi, Lord, wala nang recurrence talaga. Amen ba? Okay. Ang hirap noon, di ba, yung naghihintay ka, ganyan, di ba? And also other tests like board exams, di ba, sa school,
I have experienced a variety of health-related tests, brothers and sisters. So, life is a test. Pakisabi? Test is a part of life and there is no way to avoid them. Test comes from different events, different situations, and different times in life. Turn to your neighbor uli and say, there is no mistake. You will experience test in every area of your life. Nakita niyo naman si Dinah, walang kamalay-malay, kakain lang siya ng pansit. Kita niyo na? Test kaagad yun ang faith niya, no? Okay? Test happens throughout the pages of the Bible. Some tests were small, some were big. Tapos some people passed their test, some people didn't. And ang dami natatandaan nyo, si Job, hindi ba? Sino pa? Si David, sino pa? Si Joseph, tinest din siya, di ba? How to forgive his brothers. Who else? Daniel was also tested. Sino pa? Moses, Jeremiah was tested kasi yung mga tao, dahil bata siyang prophet, ay makinig sa kanya. No? And God, letter B, God will test you, but He'll never tempt you. Sabihin, God will test you, but He will never tempt you. The Hebrew for temptation and testings are with the same word from the word perasmus. P-E-I-R-A-S-M-O-S, perasmus. And testings were the same word. Ang difference lang is the motivation behind the action. Ang temptation are designed for destruction. Para ma-destroy ang ating kaugnayan sa Diyos. Para ma-destroy ang buhay natin. Because the consequences of sin is death. But God tested, nakita natin, God tested Adam by placing the tree of knowledge of good and evil doon sa gitna. Why? Anong purpose ng Panginoon? Because Satan allows temptation to happen and Satan tempted Eve with the fruit of the tree. Di po ba? So Jesus in Matthew 4 was allowed by God after fasted for 40 days and 40 nights. Wow! Siya naman po ay 3 beses sinubok, hindi ba? Proving na siya anak ng Diyos. Tumalon, di ba? Gawing yung bato na tinapay dahil alam ni Satan na 40 days, 40 nights, di ba? And then ibibigay sa kanya lahat ng kingdom. Kilala naman niya si Satan, magnanakaw yun. And each time he was quoting scriptures, he was quoting verses after verses, no, of what? From the Word of God, Deuteronomy, diba? 6. So, in James 1:12, pakinggan nyo, blessed is the one who perseveres under temptation or trials because having stood the test, that person will receive the crown of life. So kapag tayo po ay natetempt at tayo sinusubok, at ito yung natawiran natin. Ibig sabihin, tayo po ay naka-overcome. Okay? Meron nagpe-persecute sa'yo, di mo pinansin, dahil di naman totoo. Okay na okay ka lang. Then, you have overcome. May pagsubok ka, hindi nawala ang faith mo kay Lord, hindi nawala ang pagsiserve mo dito, hindi nawala ang joy. Talagang kayang-kaya. Sa tulong ng Diyos, you have overcome. Blessed are you, sabi ng Lord. Kapag natetempt ka at hindi mo talaga ginawa, you are blessed. When tempted, no one should say, God is tempting me. Huwag natin masabi-sabi, kasi naman si Lord di ako pinigil. Ba't ka mapipigil? May free will ka. Talaga naman nangangatin na yung kamay ko, hindi niya pa ako pinigil Ayoko na nga sabihin, hindi pa niya ako pinigil, hindi niya ako winaningan. Hello? May free will tayo. So don't say, God is tempting me. God cannot be tempted by evil. God cannot be tempted. Nor He tempts anyone. But each person, kapag tayo na-tempt, okay, when they are dragged away and enticed by our own evil desire, napukaw ang ating isip at laman, dun tayo nagkasala. Temptation will be always there, but
Mapapalad ang mga taong sinusubok pero nakatatawid sila. Nakakita ka ng playboy. Meron pa ba? Meron pa ba? Brad Dinky, ba't si Brad Dinky tinatanong? Okay. Yung Playboy kasi malaswang magazine yun. Panahon pa namin yun. Eh, nadaanan mo. Okay? Nakita mo. Ikaw ba yung nagkasala? Ha? Hindi. Nakita mo lang eh. Okay, nakita mo. Oh, nagkasala ka? Hindi. Oh, hindi umalis ka na. Ang kaso, bumalik ka. Nagkasala ka. Kasala, hindi pa. Pero malapit na. Okay, kinuha mo. Nagkasala ka. Tinanong mo kung magkano. Kasala ka na, hindi pa. Hindi pa, binuksan mo. Kasala ka. Nagalit ka. Kasala ka. Nagalit ka kasi ang mahal. Okay, di ka pa nagkakasala o malapit ka na. You're getting pregnant. Yes. And soon, it will give birth to sin. Eh pala, hindi pala. Iba pala ang gagawin nitong lalaking to. Magkano lahat yan? Bibilin ko at susunugin. Sunog. Nagkasala, hindi? Yes. Mapalad siya. No? Pero kung halimbawa, kinulitan niya, pinamigay pa niya, nagbago na si Dinky, binigay pa niya kay Dinky. Kasalanan talaga yan. Amen? Let us see, tests are designed for growth. Ayan. So yung mga pagsubok, God sends tests para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Hindi po ba, pag tayo nagkakaroon ng pagsubok, tapos na-overcome natin, di ba? Lumalakas ang faith natin. Tama? Yes, ang pangalawa, for you to testify. How can you testify if you have not experienced? Hindi po ba? How can I say something about something that I have not even experienced? That's why kanina, si Claudine, she experienced the passion of Jesus, of inviting people. Because she, too, experienced the salvation and the love of God. Amen. Kaya yung mga nagdala sa inyo, pasalamatan mo, sister, pakisalamatan mo. Yung mga nandito, nasa na yung mga kanina binabati ko. Ayan, mga nasa tulay ng kabataan. Candidates ko kayo. Okay. Amen ba? Sige. Palakpakan niyo yung mga may nagdala, mga nagdala ngayon. To prove your faith, and then God will not test you if, ito na, God will not test you if you are not prepared. Abraham has been listening and following God. Instructions for at least 35 years, probably more. And he had learned to trust God. Through famine and plenty, he felt God with him in battles. God was with him in his time. In trouble with family matters. Why? Because he had a personal relationship with God. That's the secret. A personal relationship. So God knew Abraham was prepared for this test. In other words, God will not give us any quizzes out of nowhere. If He tests you, He knows you can handle it. 1 Corinthians 10:13. Amen. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok, hindi mo makakaya. Sabihin mo sa pangkatabi mo, lahat ng pagsubok na dumaraan sa'yo, kaya mo. Kala mo lang hindi. Kaya mo. In 1980, I received a prophecy from my mother after my CLSS. March 22. My mom said, congratulations, anak. And the first time I said sorry to my mom. And mom said, anak, gagamitin ka ng Lord sa isang napakalaking gawain. I didn't even give a second thought. Wala akong bala kasi napilitan lang ako for me. No? But God has a plan for me. I was not going back. But God
has a plan for me. And true enough, I got so hungry for God's word. I attended daily prayer meetings from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, I was born again. Sunday, kasama ako ng mga born again, namimigay kami ng mga flyers, nagpipray over kami sa mga iba't ibang mga marketplaces, sa mga born again. Ako, alam ko na yan. Kinakausap nila kahit hindi nila kilala. Nakikipag-engage sila. Ganon ang ginagawa namin. And Tuesday, I joined the elders of the CCC in Ermin Garcia with Sister Angelina Lim and the elders of yung mga nauna na mga seminar dito, si Brother Cesar Rojas, before the Blessed Sacrament, and I was trained them listening to the voice of God, prophesying. I was their little child, being trained, and I frequented their company, and I was learning so much. And there are times that they will go to different outreaches, deliverance cases in Iba Zambales, and that was where I trained. And I saw evil spirits. I saw how to discern, and I studied kung ano yung nangyayari. And every time I was with them, I was learning so much. And I love what I was doing because I was learning so much. So, in 1981, I attended the CLSS seminars of Father Polinar. And of course, nandito sila Ami. Nandito sila, si Ami tuloy. Nandito si Leo. Wala sila Leo. Okay. Leo's mom, Mike's mom and dad was my guitarist and singer, si Ami. They were with me. And I was planting communities already. I didn't know yan ang aking gagawin. I didn't know. So I was attending all the CLSS of Father Polinar ng biyaya ng Espiritu Santo with sila Ami and Ethel Timbon, my best friend, and my sister-in-law Emma. And it was when one of the seminar of Father Polinar with Ben Pineda and Sister Virgie Pineda, palagi ako nagbo-volunteer. Sino magpapacilitate? Sabi ko, tayo na rin. So we went, and their prophetic message was said, someone from Saberville is going to be used by the Lord in a mighty way. And we look at each other. I felt something, pero parang naguguluhan ako. Ako ba yun? Kasi galing, doon ako sa Saberville eh. So hindi ko po alam. So praise God. Nung marami po kaming ganyan, sinabi na sa amin paano magpapacilitate. Ako po yung sinangle out. Sabi niya sa akin, come here, what's your name? Taichi Rodriguez. Can I pray with you? And she held my hands like this. At sabi niya, you are the woman. You are the woman. Sabi ko, ano pong gagawin ko? I don't know, but the Lord's message is that she will use you. So 2 times, I was given that, and ito na po lahat. Nangyari po ba? Yes. God has given me so many children. And one of them are you. And God, for 45 years now, has been using me, bringing more people back to God. Purihin ang Panginoon. God is looking for fat people. Sino mga matataba? Tayo. Nakatayo na ako. Now, that doesn't mean people who are like this. But fat means faithful, available, teachable. Faithful, matapat. Pag nangako kayo, tuparin nyo. Sa hirap at ginhawa, for better, for worse, in sickness and in health, till death, Lord, I will be there serving you. Amen. Ano pa? Available. Paano ka naman gagamitin ng Lord pag sasabihin sa'yo, mag-serve ka, kailan? Anong oras? Hindi pwede, Lord eh. No? Kala ko ba siya may-ari sa'yo? Ba't hindi ka magamit? Hindi po ba? He's the Lord. He owns us. Why can't He use you? Why? Malayo pa. Okay. Why does He, beg?
why does he even request? Hindi po ba siya ang may-ari? Anytime, wala na. Hindi po ba? Oh, bakit? Ang lakas ng loob natin. Umayaw. He's looking for people who are willing to release things they cherish. If he asks them to do so, it could be finances. Ito po yung nangyari sa akin. He got my lavish business, lucrative business. Kinuha niya lahat. Unhealthy friendship, baka meron tayong unhealthy relationship. Better cut it. Or a dream. Faithful, available, and teachable. Ibig sabihin, ikaw ay natuturuan. Ikaw ay humble na natuturuan, nako-correct. Amen ba? The greatest test is Isaac. When God called Abraham, answered right away. Then God gave him a very difficult test, brothers and sisters. The greatest test. Take your son, your only son, whom you love. Sacrifice him to me as a burnt offering. Burnt offering, susunugin. Notice how specific God is. He wants to be sure Abraham doesn't go and grab, thank you, I know, Ismael instead. That would have been easier. And he gives him a task that no one has ever been given. God is asking for a human sacrifice, si Isaac. Isaac represents Abraham's past, present, and future. Isaac, paurong daw. Kaya naman pala. Okay lang ako. Okay lang. Okay. Kala ko pinapaurong mo na ako para bumaba na. Thank you. Okay. Thank you, inaanak. Inaanak ko yan. Okay. Isaac was one of who would inherit. Siya po yung magiging son. Manggagaling sa kanya yung mga lahi. Amen. Imagine, ito yung promise son mo. Pagkatas kukunin mo, paano yung pangako mo naman, Lord? No? Did he ask? No, he didn't. Ano po ang ginawa? Okay. Let's go. Let's move on. Okay. The obedience is taken to the limit. Wow. Ito yung title. His obedience was taken to the limit. Genesis 22:3. The next morning, Abraham got up early. He saddled with his donkey and his servants, and then with the wood for fire. At pagkatapos na 3 days sila nagtatravel, ano kaya ang sinasabi ni Abraham? Ano kaya ako ikaw yon? Bibigay mo? Ang hirap. Alam nyo, tinest din po ako. No? Palagi ako tinetest ng Lord. Sabi sa akin, ang decision mo, hindi mo binibase sa relasyon. Hindi mo ibibase sa emosyon. Hindi mo ibibase sa takot or fear. I-base mo lahat ng decision mo kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Ang hirap, mga kapatid. Especially when you're giving up something na napakahalaga sa iyo. And I doubt if Abraham kaya, nakiusap pa siya? Or no? Kasi wala po, hindi siya nakiusap eh. When God calls you, you have to go. Maybe, did he ever talk to Sarah? Seek counsel? Or ignored God? No. Abraham got up the next day. In fact, he got up early the next day. Ready to go. It's not that he was anxious to kill his son, but he was anxious to please God. Kasi you see, one thing Abraham had learned is that God always has a plan. Sinabi sa kanya, magiging anak niya yun eh. Alam niya, tinetest siya ni Lord. Ganon kakilala niya si Lord. Amen. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya natatakot kasi kilala niya si Lord. May plano si Lord, sinabi sa kanya. And that is why it's a plan to bring him hope and the future, Jeremiah 29:11. Remember when they arrived at the foot of the mountain, Abraham gave these instructions to his servant, stay here while my son and myself will worship God. And then we will return. Imagine, mga kapatid, babalik kaming dalawa. Anong assurance niya? Lulukuhin niya ba si Lord? No.
do. He will obey. But because he knows the Lord, God had not told Abraham to wound his son. Hindi lang saktan, sabi, kill him. Hello? Grabe. But he knows God. But Abraham had plans to return with his son. How could we have such confidence like this? Number one, personal relationship with God. Alam niyo, pag ganun kayo ka-close kay Lord, hindi kayo matatakot eh. Wala kayong pera, Lord, kilala naman kita eh. Wala ngayon akong pera, pero you always work 11th hour, Lord. Kilala kita. Lord, wala namang imposible sa'yo. Kilala kita. Lord, baka kayanan ko to eh. Kilala kita. Hindi ka sinungaling, Lord. Mangyayari ito. Bigyan mo ko ng grace. Personal. Do you recognize His voice today? Or are we listening to other voices? Number two, do you know God? Do you know what delights Him? What make Him sad? Alam niyo ba kung ano yung gustong-gusto niyang gawin? Humanap ng mga taong nawawala. Alam niyo ba kung anong gusto niya mangyari dito? Binigay ko to sa inyo, punuin niyo ito. Kasi ito ay para sa inyo. Ito yung heritage niyo. Amen. How do we submit to God? Do we wait for Him or nag-submit tayo pero nagmamadali tayo, pinakailaman natin, we didn't even wait. Hindi po ba kung kilala natin siya, hindi niya ginagamit ito eh. Ang ginagamit niya yung oras niya na walang hanggan. At pang-apat, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Titiwala ka ba sa Kanya? Kaya, pag meron tayo ditong pangangailangan, huwag tayo matakot. Nagtitiwala ba tayo? Pag sumunod tayo, makikita natin ang gagawin ng Panginoon. There was a conflict between the promise of God and the command of God, no? Isaac was called to be a blessing, not a sacrifice. Yun ang tawag, yun ang call sa kanya. He will be the son. Okay, the first son. I don't believe Abraham clearly understood how God would resolve that conflict, but he just trusted God. He just trusted God. And release Isaac from the dead. Do you have faith in Him? Yun ang panglima. Hebrews 11:17, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son, Isaac. Even though God has told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And si Isaac carried that wood. And two things I would like you to notice. Isaac carried the wood. Sa growth, tuturo ko sa inyo ito. Parallelism kay Jesus at kay Isaac. Okay? Regarding the wood, which symbolizes fire, wood, a ship. The three components of that wood means fire, wood, ship. Yun po magiging topic natin sa Wednesday. This tells me that Abraham had raised him to follow the Lord as he had done. Kilalang-kilala ni Isaac ang God because hindi po ba tinuturuan sila sa Deuteronomy 6? They were told, they were always given the Torah. They know the Deuteronomy 6, the way of life, yung ating Shema. Okay. He was instructed by his father the ways of God. Abraham took his parenting responsibly, solemnly, and that is why, as we will see, he raised a son who trusted both his heavenly father and his father. Kaya nga, nakita natin na si Isaac nung dumating doon, sabi niya, Father, are we offering the sacrifice for God, isn't it? But where is the sacrifice? Nahanap niya. Siguro, hinigana siya ng tatay niya, di ba? Yes, my son, we have the fire and the wood. And the boy said,
But where is the sheep? For the burnt offering. And there God provided the ram. Diba? God will provide the sheep. Kaya dito tinawag, for the first time, Jehovah Jireh, my provider. Amen? Genesis 22. So, then, Isaac could have resisted. I'm sure he was stronger than his father. Pwede niyang sabihin sa father niya, he was not young, he was about mga, baka 20, 21 na siya noon. No? Then, he would have resisted or outrun his father instead, but he was willingly, he allowed himself to be bound. And then that's how much he trusted both his heavenly father and God and Abraham. And Abraham was prepared without hesitation. He was about to strike him. And then what happened? God intervenes. Pakisabi, God intervenes. Alam nyo, ang bida, di minsan nyo nakikita. But ang God nandyan, He will always intervene. Pakisabi ulit, He will always intervene. God will make a way where there seems to be no more way. Amen. So today, Genesis 22, nag-intervene ang God. Lahat ng nangyayari sa atin, nag-i-intervene ang God. Hindi nyo ba nakikita? On the 11th hour, at the dead end of the road, that's a cul-de-sac, wala ka nang alam, He will make a way. Amen. That's how much you should know Him. God never intended Isaac to die. God would never require a human sacrifice. Remember, God is not seeking for sacrifice. He was seeking for obedience. Obedience that is taken to the limit. Amen. So if you love God, John 14:15, sundin niyo siya. Pagmamahal, bakit tayo sumusunod? John 14, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Basahin natin, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Amen. God said He does not delight in burnt offering, but He delights in obedience. Amen. So obedience came from God's promise, and the promise was fulfilled. Anong ginawa? He multiply ang descendants beyond number, like the stars in heaven and the seashore, suns in the seashore. At ito po ang kanilang reward. And not only will His descendants be numbered, but they will also, we are His descendants, lahat tayo, if we will obey, we will also, again, see God fulfill this promise. Amen. So let us all stand. And may we request the music, the healing ministries to please be here now. Lahat yung healing. At yung gusto pong magpapapray for healing, please line up here as we are going to sing this song. Okay? Lahat ho ng mga nasa healing ministry. Yung po may mga kabataan dito, baka meron po kayong healing gifts. No? Hindi nyo lang alam, no? Why don't you try to join the healing ministry? This is one of the gift of the Lord sa church. So, those who would like to be prayed over, dito na po Okay? Punta na po kayo. Music, we will have this song. Okay. So marami po salamat, and let us now ask the music to sing a song for us. Ano na prepare nyo? Please. Sige. Okay lang kayo. Kanta na. Okay. Yung po mga nandito, magpapapray physically, hindi po ba? Pumunta na po kayo. Okay. Pakisabi lang doon sa nagpe-pray for you kung ano po yung gusto ninyo ipapapray, ha? Okay? So please, yung mga hindi naman po magpapapray dito, you can stay. Panginoon Diyos na mga pangyarihan, sa aming pag-uwi, samahan niyo po kami lahat.
tulad po ng dati, naasahan namin, hindi niyo kami pababayaan. Samahan niyo kami sa aming pagtawid, sa aming pagsakay, pagbaba. Samahan niyo kami at ligtas sa masasamang loob. Nawa yung mga sasakay po ay makasasakay kagad. Ligtas niyo pa rin kami sa mga sakit. Marami po kasing mga inuubo, sinisipon. At kami po ay iligtas mo sa mga sakit na ito. Yung may mga sakit ngayon, Panginoon. At ang aming pinapanalangin si Michelle. Lord, dugtungan mo ang kanyang buhay. Si Yul Ang. Lord, nare-remember namin si Nesty. Umaasa pa rin po siya sa inyo, Lord. Ang aking pamangkin, Lord. Si Vince, yung kanyang pong mas. Lord, tulungan mo po siya. Na ito po ay benign. Ang aking pong kapatid na si Tito, Lord, benign ang kanyang prostate cancer. Lord, tulungan niyo rin po ang may mga problema sa prostate, ang mga may problema po sa kidneys, ang may mga sakit sa puso, ang pananakit ng mga likod, lalo ng mga seniors, Lord, ang mga buto-buto namin, ang aming mga balakang, Lord. Tulungan niyo rin ang mga mata namin, mga nanlalabo, ang aming mga pandinig na unti-unti, Lord, na humihina. Lord, pagalingin niyo po lahat kami. Pagalingin niyo ang aming pong mga leeg na may mga thyroid problems. Pagalingin niyo po ang aming mga muscles, O Lord, para ito po'y tumibay. Ang aming mga paa, mga binti, Lord, ang aming arthritis, Lord. Inaangkin namin ang kagalingan mula sa iyo. Mula ulo hanggang aming talampakan ng mga may diabetes, Lord. Magkaroon po ng normal ang ganapang sugar, Lord, sa kanilang katawan. Tulungan niyo rin po mga merong Alzheimer's, Lord, si Sister Remy. Lord, tulungan niyo rin po ang aming mga kapatid na umaasa sa iyo ngayon. Ang mga walang hanap buhay, Lord. Ang mga tao, Lord, na nabauna po sa pagkakautang, tulungan sila, Lord. At alam ko, Lord, na pinagsisisihan nila ang mali nila pong nagawang stewardship. Baguhin mo sila. Iahon mo sila sa pagkakautang. Tulungan niyo lahat ang mga may negosyo, maliit o malaki. Lord, na ang mga collection nila ay makakolect po sila sapagkat kailangan din po nila ito paraos ang kanila po mga negosyo. Yung mga kailangan po ma-promote. Lord, ang mga kumukuha ng test ngayon, Lord, ipapasa niyo sila. Mga kabataan, Lord, tulungan niyo lahat sila, Lord, sa kanilang pag-aaral. Lalo na, Lord, yung mga kapos, Lord. Hindi po sila kakapusin sapagkat kayo, Diyos, na walang hanggan ang kaya niyong ibigay. Ang mga klinika ng aming mga doktor at doktora, Lord, basbasan niyo lahat ang kanilang mga businesses, ang mga publication, printing businesses, Lord, ang mga nag-aalok ng mga insurance, Lord, ang mga construction, Lord, lahat po sila. Tinataas namin sa inyo yung may mga iba pang businesses, Lord, tulungan mo lahat sila. At kami lahat ngayon, mula ulong ang aming talampakan, ipuin niyo po kami. Pagaanin niyo ang aming nararamdaman. Maraming salamat at ako po ay hindi sinalsal ng ubo ngayon. Salamat po, Panginoon. At maraming po salamat sa buong Lord's flock. Lahat po naman nandun sa taas, hipuin mo sila lahat, Lord. Lahat kami nandito sa baba, hipuin niyo kami. At ang mga nanonood sa amin ngayon, Panginoon, tinatanggap nila ang paraan na binibigay niyo po sa kanila upang malutas lahat ang pagsubok namin. At sa tuwing kami sinusubukan niyo, maalala namin ang kalawalhatian mo na ikaw ang Diyos na walang ibang Diyos na tatawagin namin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa iyo, lahat ay mapangyayari sa iyo. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Marami po salamat. And in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Good night and magandang gabi po sa inyo lahat. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for joining us. We are the Lord's Flock Catholic Charismatic Community. You are welcome to join us and find the true life that God has destined for us to pursue. We are a place for all. To the married,
solo parents, singles, young professionals, youth or the new generation, and small worlds, we have small groups for you. To know more, visit our website flashed on the screen. If you missed our live teaching, they are available for replay on our website and social media accounts. If you are blessed and want others to be blessed, you may send your donations and prayers on our website. The life that God has given us is bountiful. Discover a blessed and fruitful life in God with us. To know more about us, check our website and social media accounts, or you can visit us at our center at number 5 Catanduanes Street, Quezon City. Thank you, and we hope to see you soon.